Maraming nagsasabi na may nagpapakita raw na multo dito sa call center na pinapasukan ko. Isang babae na nakikitang nakaupo sa station 10,566 na nasa pinakadulo ng call center floor. 3 station lang ang nasa dulong iyon at ang station 10,566 ang nasa gitna. Halos walang agent na nagka-call sa station na iyon. Bagamat hindi lahat ay naniniwala na may nagpapakitang multo doon, malimit namang nagdadahilan ang mga gumagamit ng station na iyon na palagi raw itong nasa Syria o kaya naman ay sobrang lamig doon. Kahit ang mga janitors ay natatakot sa station 10,566. Kapag maglilinis sila doon ay palagi silang magkakasama. Walang naglilinis sa lugar na iyon ng nag-iisa. 4 na taon na akong natatrabaho sa kumpanya namin pero isang beses ko palang nasusubukang mag-call sa dulong bahaging iyon ng call center. At para sa akin, sapat na ang isang beses. Ilang buwan pa lang ako noon nang marinig ko ang kwento tungkol sa station 10,566. Ikinwento sa akin ito ni James, kasamahan ko sa trabaho, habang nagyoyose kami pagkatapos mag-lunch. Pare naman, sa modernong panahon ba nating ito ay naniniwala ka pa sa multo? Natatawang sabi ko, hindi naman sa ganoon. Pero marami na ang nakakita doon sa babae. Minsan daw nakaupo, minsan nakatayo, minsan umiiyak, minsan. Ikaw, nakita mo na ba yung babae? Putol ko sa kanya, hindi, mabilis naman niyang sagot. Natawa lang ako sa sinabi niya. Saka, bakit naman may magmumalto doon? May namatay ba doon? May paghalong pagbibiro kong tanong. Tiningnan lang niya ako ng seryoso. Hindi ko alam kung paano babasahin ang mukha niya. O, bakit natahimik ka yata? Tanong ko, huwag mong sabihin. Huminga siya ng malalim. Noong bago pa lang ako dito, may narinig akong kwento. Yung babae daw na nagmumulto ay namatay sa station na iyon habang nagka-calls. Ayon sa kwento, nagpaalam daw yung babae sa team leader niya kung pwede siyang umuwi dahil sumasakit ang ulo niya. Hindi pumayag yung TL kaya napilitan siyang bumalik sa pagka-calls. Maya-maya, bigla na lang daw bumagsak yung babae. Tirik ang mata at nangingisay. Patay na siya nang dumating sa ospital. May pumutok daw na ugat sa ulo niya at damyugo ang utak kaya sumasakit ang ulo niya. Wala akong masabi sa kwento niya. Hindi maalis sa isipan ko ang mukha ng isang babaeng, bagamat namimilipit sa sakit, ay pinipilit pa ring mag-calls. Isang babaeng walang kamalay-malay na dumudugo na pala ang kanyang utak. Kinilabutan ako sa naisip. Tiningnan ko si James. Tulad ko, natahimik din siya. Sigurado, parehas kami nang iniisip. Nako, sabi ko, imbento mo lang yata yan eh. Tinatakot mo lang yata ako eh. Hindi niya ako pinansin. Pumitit siya sa kanyang sigarilyo at dahan-dahang ibinuga ang usok. Sabi ko nga kwento lang yon. Sinubukan ko ngang maghanap ng balita tungkol doon pero wala akong makita. Kahit sa internet walang napabalitang ganoon. Sabi naman nila, binayaran daw ng malaki ang pamilya ng babae para hindi na magsalita. Masisira kasi ang reputasyon ng kumpanya kapag lumabas pa ang pangyayaring iyon. O kaya naman ay talagang walang nangyaring ganoon, mabilis kong idinugtong. Napangiti lang siya sa sinabi ko. O sige na nga, panalo ka na. Mabuti pa umakyat na tayo baka malay pa tayo, sabi niya sabay tapon ng sigarilyo sa basurahan. Makalipas ang ilang linggo, habang papasok ako sa trabaho ay nagkaroon ng isang banggaan ng isang jeep at isang van. Dahil dito ay muntik na akong malate. Buti na lang at nakahanap ng shortcut ang taxi na sinasakyan ko. Madali ako sa pag-akyat ng building at pagka-punch in ay agad akong nag-login sa unang station na nakita ko. Humihingal pa ako nang pumasok ang una kong tawag. Buti na lang at walang tao sa katabi kong station at walang nakakita sa pawisan kong mukha. Maya-maya ay nakaramdam ako ng ginaw. Naisip ko na malakas siguro ang aircon. Dali-dali kong sinuot ang aking jacket ngunit dama ko pa rin ang lamig. Nakaramdam tuloy ako ng antok. Dahil madalang naman ang pasok ng calls, pumikit muna ako. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Nagulat ako nang bigla akong maalimpungatan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog pero sa palagay ko ay medyo matagal dahil namamanhid na ang mga binti ko. Meron na ding taong nagka-call sa katabing station ko. Isang babae. Thank you for calling. Goodbye, narinig kong sabi ng babae. Masaya ang tono ng boses niya. Sinilip ko ang mukha niya pero hindi ko ito makita dahil nakatungo siya at nakaharang ang kanyang mahabang buhok. May sinusulat ata, o baka naman nagte-text, nakangiti kong naisip. Ipipikit ko sana muli ang aking mga mata nang napansin kong may kung anong kulay pulang pamatak sa keyboard ng babaeng katabi ko. Pinagmasdan ko itong mabuti, hindi masiguro kung ano at saan galing iyon.
Parang dugo. Tatayo sana ako nang may isa na namang patak ang tumulo sa keyboard niya, at sa pagkakataong ito ay nasisiguro kung galing ito sa kanyang mukha. Plak, plak, plak. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng pulang likido mula sa mukha ng babae hanggang halos kulay pula na ang kanyang keyboard. Dito ay mabilis akong napatayo, hindi maalis ang aking mga mata sa nakikita. Miss, sabi ko ngunit hindi ko na ituloy dahil biglang tumawa ang babae. Mahina lang, halatang pinipigilan. Nagulat ako at napahakbang ng paatros. Miss, sinubukan ko ulit magsalita ngunit tawa lang ulit ang sagot ng babae. Pero sa pagkakataong ito ay parang hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at tuluyan ng humalaklak ng ubod lakas. Umalog ang buo niyang katawan dahil sa sobrang tawa. Matinding takot ang naramdaman ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makakilos. Naninigas ang buong katawan ko. Tinangka kong sumigaw ngunit mahihinang ungol lamang ang lumabas sa aking bibig. Pinaikit ko ang aking mga mata, umaasang guni-guni lang ang lahat ng iyon. Ngunit pagdilat ko ay naruroon pa rin ang babae, na ngayon ay dahan-daang tumatayo sa kanyang kinauupuan. Hindi ko alam kung bakit pero alam ko ang susunod niyang gagawin. Haharap siya sa akin. Ipapakita niya ang kanyang nagdudugong mukha. Sa takot ay nakahanap ako ng lakas. Naigalaw ko ang aking katawan at tumakbo ako ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko lang ay dapat makalayo ako sa babaeng iyon. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang tanging naaalala ko na lamang ay inaalog ni James ang balikat ko. Tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa akin. Nagmasid ako sa paligid, kinikilala kung nasaan ako. Nagulat ako nang makitang nasa kalsada na pala ako. Nakalabas ako ng building nang hindi ko namalayan. Tiningnan ko si James, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Galang ba? Ba't ang putla-putla ng mukha mo? Saan ka ba papunta? Sunod-sunod na tanong niya sa akin, ngunit tanging titig lang ang naisagot ko. Muli kong iginala ang aking mga mata sa paligid. 10 oras na ng gabi pero maliwanag pa dahil sa mga ilaw na nagmumula sa mga nagtataasang building, sa mga nagkalat na taxi, at sa nagdaramihang mga street lights. May babae, sinimulan ko ngunit ngayong napapalibutan ako ng ingay at liwanag, parang isang malaking kalokohan kung ikukwento ko sa kanya ang aking nakita. Baka isipin niya ay nababaliw na ako. Nakatingin lang sa akin si James, naghihintay. Wala, ang tanging nasabi ko. Anong wala? Kani-kanina lang para kang hinahabol ng 1,000 aswang. Saka, di ba may shift ka ngayon? Baka ma-job abandonment ka niyan. Naalala ko bigla na may trabaho nga pala ako. Pati headset ko ay hindi ko na napansin na naiwanan ko pala nang tumakbo ako. Ayos lang ako, mahinang sagot ko. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka may sakit ka? May halong inis na tanong sa akin ni James. Wala, mabuti pa umakyat na tayo, yaya ko sa kanya. Pagkaakyat ay nagpasama ako kay James sa station kung saan ako nag-calls. Kung saan ko naiwan ang aking headset. Pagdating doon ay wala na ang babae. Malinis din ang station, wala ni isa mang patak ng dugo sa keyboard. Wala na din ang headset ko. Nang ituro ko kay James kung saan ako nag-calls kanina ay natahimik siya. Tinitigan niya akong mabuti. Sigurado ka bang dito ka nag-calls kanina? Tanong niya sa akin. Napansin ko na nagbago ang tono ng kanyang pagsasalita. Oo naman, sagot ko. Bakit? Bago ko pa man maituloy ang tanong ko ay napansin ko ang station number na nakapaskil kung saan nakaupo ang babae kanina. 10,566. Nagkatinginan kami ni James. Baka sa namumutla niyang mukha ang takot. Mabuti pa lumipat ka na lang sa ibang station, mabilis niyang sinabi. Dali-dali kaming umalis sa lugar na iyon, naghanap ng lugar kung saan maraming tao. Nakahinga lang kami ng maluwag nang nasa pantry na kami. Umupo kami sa tapat ng TV, kung saan ipinapalabas ang isang lumang pelikula. I-report mo na lang na nawawala yung headset mo. Baka may nakapulot nun, sabi niya sa akin bagamat hindi iyon ang sinasabi ng kanyang mukha. Alam kong pareho kami nang iniisip. Alam namin kung sino ang kumuha ng headset ko. Mabilis namang napalitan ang nawawala kong headset na hindi na nakita pa. Hindi na ako nag-call sa station na iyon. Hindi ko na din nakita pa ang babae. Ngunit sa pagtulog ko ay palagi ko siyang nakikita. Sa mga panaginip ko ay laging nandoon siya, nakaupo sa station 10,566. Tawa siya ng tawa, at pagkatapos ay dahan-dahang tatayo, haharap sa akin para ipakita ang kanyang mukha. Ngunit sa panaginip ko ay hindi ako makatakbo. Hindi ako makatakas. Wala akong magawa kundi pagmasdan ang dagwang mukha ng babae. Titig na titig sa akin ang kanyang mapupulang mata. Kahit ang kanyang mga ngipin ay kulay pula na sa dugo. Pagkatapos ay itataas niya ang kanyang kanang kamay at makikita kong hawak-hawak niya ang aking headset.
Inaabot niya ito sa akin. Hinahamon akong kunin ito sa kanya. Pinapangakong ibibigay niya ito sa akin basta't lumapit lang ako. Sa panaginip kong ito, bago ako magising ng sumisigaw, ay hahakbang ako papalapit sa kanya. Malamig ang simoy ng hangin sa labas. Tumatagos hanggang sa buto ni Erica ang lamig kahit na may suot pa siyang makapal na jacket. Lalo siyang nakadama ng pagkaantok dahil sa lamig. Tumangala siya, naghanap ng bituin sa kalangitan, ngunit wala siyang nakita ni isa. Alas 3 na ng madaling araw pero marami pa rin tao ang naglalakad sa kalsada dito sa Makati. Karamihan ay mga teenagers at young adults, mga call center agents. Tiningnan niya kung anong oras na sa suot na relo. May 10 minuto pa siya bago matapos ang kanyang break. Tumikit siya sa daladalang sigarilyo, malalim, umaasang mapapawi ng Yose ang lamig na nadarama. Dahan-dahan niyang ibinuga ang usok na nasa baga na para bang ninanamnam. Pagkatapos ay dali-dali niyang itinapon ang sigarilyo sa basurahan. Mabilis siyang naglakad patungo sa elevator at pinindot ang off button. Bumukas naman kaagad ang isa sa mga elevators. Pumasok siya at pagkasarado ng mga pinto ay naramdaman niya ang dahan-dahang pag-akyat nito. Medyo mataas ang palapag kung saan nagtatrabaho si Erica, isang call center na nasa 22nd floor. Habang paakyat ay naalala niya ang 2 taong gulang na anak na iniiwan niya sa kanyang ina tuwing pumapasok. Mahirap talagang maging isang single mom, naisip niya at napabuntong hininga na lang. Buti na lang at nakapasok ako sa call center kung hindi. Naramdaman niya ang pagbagal ng elevator. Napatingin siya sa display at nakita niyang tumigil ito sa 14th floor. Pagbukas ng pinto ay natigilan siya nang bumulaga sa kanya ang kadiliman. Walang ni isa mang bukas na ilaw sa floor na iyon at ang tanging liwanag lamang ay ang liwanag na nagbumula sa loob ng elevator. Nakinig siya, nakiramdam kung may tao. Hindi niya sigurado kung anong kumpanya ang umuupo sa floor na ito. Hindi naman siguro bakante ang floor na ito. Bigla tuloy niyang naalala ang kwento ng isa sa kanyang mga katrabaho. Kalimitan, walang 13th floor sa mga building dahil ang paniniwala ay malas daw ito. Ang ginagawa ng mga developers ay nilalaktawan ang 13th floor at diretso na kaagad sa 14th floor. Ang ebidensya ay makikita sa mga elevator. Walang button para sa 13th floor. Pagkatapos ng 12th floor ay 14th floor na kaagad. Pero kung bibilangin mo ang mga palapag mula sa ibaba, ang 14th floor talaga ang tunay na 13th floor. Kahit palitan nila ng pangalan, 13th floor pa rin ang floor na ito, naisip niya. Habang tinitingnan ni Erica ang madilim na palapag ay hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Walang kaingay-ingay sa palapag na ito. Naghintay pa siya ng ilang segundo at pagkatapos ay itinaas niya ang kamay para pindutin ang close button. Sandali, isang boses ang narinig niyang sumigaw. Boses ng isang lalaki. Nagulat si Erica sa narinig. Nagsimulang sumara ang pinto ng elevator kaya't pinindot niya ang open button. Muling bumukas ang pinto at isang lalaki ang mabilis na pumasok sa loob. Dumiretso ito sa likuran ng elevator nang walang tibo. Ni hindi man lang nag-thank you, naiinis na nasabi ni Erica sa sarili. Sumara na ang pinto at nagpatuloy ang mabagal na pag-akyat ng elevator. Tahimik na tahimik sa loob. Walang ibang marinig si Erica kundi ang makina ng elevator. Masimple niyang sinilip ang lalaki sa likuran niya. Nagulat siya dahil nakatalikod ito sa kanya. Hindi pala ito humarap sa pinto nang pumasok sa elevator. Noon din lang niya napansin na hindi pumindot ng floor ang lalaki. Aakyat din ba to sa 22nd floor? Hinagmasdan niyang mabuti ang nakatalikod na lalaki. Maayos naman ang itsura nito. Nakasuot ng asul ng polo at itim na slacks. Naked din ang balat na sapatos nito. Nag-overtime siguro to kaya siya na lang ang natirang tao sa 14th floor, naisip niya. Napailing si Erica, hindi mapigil ang mapangiti nang maalala ang naramdamang takot kanina nang huminto ang elevator sa 14th floor. Tatalikuran na sana niya ang lalaki nang napansin niya ang kanang kamay nito, mayroong kung anong bagay itong mahigpit na hinahawakan. Sa katunayan ay nanginginig ang kamao nito dahil sa higpit ng pagkakahawak sa bagay na iyon. Pinininang ni Erica kung ano ang nasa kamay nito at nagulat siya nang makitang dumudugo ang kamay ng lalaki. Lalo pa siyang nagulat nang sumipol ang lalaki ng isang tanta na bagamat masaya, ay nakapagpatayo ng mga balahibo niya. Mabilis siyang tumalikod at humarap sa pinto ng elevator habang ang lalaki ay patuloy lang sa pagsipol. Hindi niya alam kung bakit pero pinagpapawisan siya ng malamig. Pakiramdam niya ay lumiliit ang elevator at nahihirapan siyang huminga. Matinis ang tunog ng ginagawa
ginagawang pagsipol ng lalaki sa likod niya, na para bang lalong bumibilis at lumalakas, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, pakiramdam niya ay masusuka siya, pakiramdam niya ay babagsak siya, pakiramdam niya ay, ting, matinis na tunog ng elevator na nagbukas sa 22nd floor, nanghihina man ang tuhod ay nagmamadaling lumabas si Erica, agad-agad ay bumuti ang pakiramdam niya, nawala ang paghihina at pagkahilo, kasabay nito ay agad-agad ding tumigil ang malakas na pagsipol, dito ay natigilan si Erica, dama niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, dahan-dahan siyang umikot sa pinagkakatayuan, dahan-dahang humarap sa nakabukas na elevator kung saan siya nakasakay kani-kanina lamang, hindi siya makapaniwala sa nakita, walang tao sa loob ng elevator, napago ang tingin niya sa lugar na kinatatayuan ng lalaking nakasabay niya, isang lalaking biglang naglahong parang bula, gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, ngunit wala siyang nagawa kundi pagmasdan ng elevator habang dahan-dahang sumasara ang pinto nito. Naglalakad ako isang hapon, may bakanting lupa akong nadadaanan papunta sa bahay ng kaibigan ko. Ilang beses na akong dumaan doon ngunit sa pagkakataon lang na yun ko naranasan ang hindi maipaliwanag na pangyayaring iyon. May nakita kasi akong babae na nakaupo sa damuhan, hindi sa taong grasa bagkus maganda sa at puting 2X ang damit. Nababakat sa kanyang manipis na damit ang hubog ng kanyang balingkinita na katawan. Ngumiti siya sa akin at tumango. Ngumiti rin ako sa kanya at tumango, sabay sabing, magandang hapon. Tumawa ito ng mahinhin at kumaway sa akin, parang gusto niya akong lumapit. Nag-aalinlangan man ay lumapit ako at nagtanong, ano po ang kailangan nila? Ngunit hindi ito sumagot, inabot niya ang mga kamay ko at hinaplaw sa kanyang pisngi. Napakakinis at malambot ang balat nito. Hinatak niya ang mga kamay ko na dahilan ng aking pagkakaupo sa tabi niya. Hinaplos niya ang aking pisngi habang nakatitig sa aking mga mata. Pinagpawisan ako ng malamig ng unti-unti niyang hinahatak ang mukha ko palapit sa kanyang mukha. Umikit ito at bumukha bahagya ang mapupulang labi nito. Naisip ko, eto na. Mangyayari na rin sa wakas ang aking hinihintay na first kiss. Umikit din ako at akmang sasalubungin ang mga labi niya ng mga labi ko. Hindi pa naglapat ang aming mga labi kaya umusog pa ako habang nakapikit, ngunit hindi pa rin naglapat ang aming mga labi. Binuksan ko ang mga mata ko at nakitang kaharap ko na ang isang itim na aso. Dinilaan ako sa mukha at pagkatapos ay bumuka ang bibig nito. Sa takot ay hindi ako nakagalaw, hindi ako nakasigaw at hindi rin ako makahinga sa baho ng bibig nito. Akala ko katapusan ko na, buti na lang may dumaan na mga asong kalye at inatake nila ang itim na aso. Umatras ito papunta sa may kakahuyan. Ilang minuto pa bago ako nakagalaw at umuwi sa bahay. Ang problema ko lang ngayon ay bawat kabilugan ng buwan nangangati ang lalamunan ko na parang nasusuka. May mga balahibo na nasusuka ko. Sanay matulungan nyo ako na mismo ang pupunta sa inyo, PM lang saan lugar nyo at dadalawin ko kayo. November 28, 2019. Laging kumakati ang lalamunan ko ngayon, lalo na pag may buwan. Masarap titigan ng buwan, lumalakas ako pag nakatitig sa buwan. Nagpagamot ako sa albularyo gaya ng sabi ng mga nagbabasa rito. Kanina lang bumalik ako sa albularyo, nagdala ako ng puting manok at 2 itlog. Nag-alay ng dasal si Manong, inali din niya ang manok at itlog na dala ko. Pinainom niya ako ng lana oil. Mabango ang lana pero nakakasuka ang lasa. Naubos ko ang isang garapon nito, nasusuka talaga ako. Sabi ni Manong isuka ko daw, kaya hinayaan kong kusang lumabas ang anumang nasa katawan ko. Ang unang lumabas ay itim na balahibo, marami, tapos may lumabas na kapirasong kahoy. Muntik na akong mahimatay kasi hindi na ako makahinga sa kakasuka. May huling lumabas, basang sisiw, parang sisiw ng ibon na itim. Mahina ito ngunit halatang buhay pa ito kasi humihinga ito ng malalim, parang naghihingalo. Kinuha ito ni Manong at nilagay sa garapon, binigay niya sa akin at inutusan akong ilibing ito sa pinakaharap ng pinto namin sa bahay. Hindi ko pa nagagawang ilibing ito kasi baka kung ano ang isipin ng mga kapitbahay namin pag nagbungkal ako sa harap mismo ng bahay namin. Hawak 2X ko ngayon ang garapon, gumagalaw 2X pa rin ang sisiw, parang nagmamakaawang pakawalan kusa. Minsan naiisip ko pakawalan na lang kawawa naman. November 29, 2019. Nagpunta na ako sa albularyo at nagpagamot na po ako. Napasok po ako ng itim na sisiw na nilagay ng albularyo sa maliit na garapon. Ilibing ko raw sa harap mismo ng pintuan namin. Nailibing ko na kagabi, pero magdamag akong hindi pinatulog naririnig ko ang iyak ng sisiw. Medyo nangangati pa rin ang lalamunan ko ngayon, nagbago rin ang boses ko. Baka dahil
Sa nangangatal ako, napapansin ko rin ngayon habang papunta ako sa work, galit na galit ang mga aso sa akin, kinakahulan nila ako at akmang hahabulin, hindi naman sila ganun sa akin dati eh. Ang series na ito ay katang isip lamang, pero base po ito sa karanasan ng isa sa mga kakilala ko. Sa mga nakakita na ng mga ganitong pangyayari malamang may pagkakapareho ang nasa kwento. Inuulit ko, katang isip lamang ang kwento pero binase ko ito sa tunay na pangyayari. Salamat sa pagsunod sa kwento, hanggang sa susunod na kwento. Ang kwentong ito ay nangyari sa kapatid ng roommate ko nung nag-aaral pa ako, tawagin na lang natin siyang si Gino. Mahilig si Gino mangyelekta ng mga laruan, naka-display ang mga ito sa kanyang kwarto. Walang sino man ang pwedeng gumalaw ng mga ito kundi siya lang. Dahil dito laging nakakandado ang kanyang kwarto para hindi ito mapasok ng mga pamangkin niya. Medyo introvert si Gino at mas gusto nitong laging mag-isa, kahit sa trabaho kilalang loner ito. Bawat sweldo at pumupunta siya sa toy store para bumili ng larwang kokolektahin. Sweldo nun at gaya ng dati ay nagpunta si Gino sa toy store kung saan madalas siyang bumibili ng mga laruan niya. Magsasara na sana ang may-ari pero dahil sa suki na niya si Gino ay hinintay niya ito habang nakikipagkwentuhan dito. Abalang-abala si Gino kakapili ng larwang bibilhin nang napansin niya ang isang larwang bungo. Naisip niyang bagay ang larwang yun na pang-display sa Halloween kaya inabot niya ito at nagtungo na sa counter. Nagtaka ang may-ari ng toy store dahil wala naman daw silang banibentang larwang bungo, wala ring price tag na nakalagay dito. Maaring naiwan ito ng isa sa kanyang mga customers at malamang ito ay babalikan ng may-ari kinabukasan. Sinabi niya kay Gino na hindi iyon binibenta pero nagpumilit ang lalaki na bilhin iyon, ayaw sanang ibenta ng may-ari ang laruan pero kalaunan ay pumayag ito dahil sa kakulitan ni Gino. Sinabi nitong ibebenta niya ito kay Gino pero pag binalikan ito ng may-ari ay dapat na ibalik agad ni Gino ito. Pumayag naman sa kasunduan si Gino kaya masayang nabili niya ito sa halagang 50 pesos. Pagdating ni Gino sa kanyang bahay ay pinagmasdan niyang maigi ang nabiling laruan. Halatang mamahalin ang laruan na yon kung titingnan ay parang antigo na rin ito. Matapos nitong pagmasdan ay dinisplay niya ito sa bakanteng puwang ng kanyang display cabinet. Normal lang ang mga sumunod na araw, gumigising siya ng 5:30 AM para maghanda para sa trabaho, 8 AM ang pasok niya kaya alas 7:30 ay papunta na siya sa kanyang opisina. Umuwi siya ng 12 AM para kumain at mag-siesta, bago bumalik sa opisina ng 12:45 PM. Nakasanayan na ni Gino ito araw-araw, ika nga nila ay routine na ito ng buhay niya. Biyernes iyon, nagising si Gino ng mas maaga, 3 AM pa pinilit niyang matulog uli pero hindi na talaga siya makabalik sa pagtulog kaya bumangon na lang ito at pinagmasdan ang kanyang mga laruan. Mula sa mga larwang robot, mga scale models ng eroplano at mga barko hanggang sa mga kutsilyo na hangos sa mga video games na nilalaro niya na pinapagawa pa niya sa isang sikat na, modern, panday na si Jokan. Tuwang-tuwa siya sa kanyang collection, masilayan lang niya ang mga ito ay masaya na siya. Hindi niya naisip na humanap ng nobya o gumawa ng sariling pamilya, nasa isipan lang niya lagi ang kanyang koleksyon. Napansin ni Gino na nawawala ang nabili niyang bungo, galit na galit itong lumabas ng kwarto para tanungin ang kasambahay nila na siya lang ang nakakapasok sa kwarto niya para maglinis. Sa galit niya, hindi niya napansin ang paligid pagkalabas niya ng kwarto. Dumiretso siya sa kwarto ng kasambahay ngunit wala ito. Nagtaka siya kung bakit walang katao-tao sa bahay nila gayong umaga pa naman. Pagkalingon niya sa kanyang likuran ay may nasagap ang kanyang mga mata na nakaitim na pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang. Sinundan niya ito ngunit nang sinilip niya ang kwarto ay wala namang tao. Inisip niyang baka malikmata lang ang nakita niya, ngunit muli siyang nakakita ng nakaitim na pumasok naman ngayon sa kusina. Muli niya itong sinundan ngunit gaya nung una ay wala siyang nakitang tao. Medyo natatakot na si Gino sa mga oras na iyon, nagmadali siyang lumabas ng bahay ngunit pagkabukas niya ng pinto ay wala siyang makita. Kadiliman lang ang nasa likod ng pinto. Naisip niyang baka nananaginip lamang siya kaya pinisil niya ang sarili, hindi iyon panaginip. Sinigaw niya ang pangalan ng kanyang mga magulang, kapatid at kasambahay ngunit walang sumasagot. Tumakbo siya papuntang kwarto nang nanindig ang kanyang balahibo, nakita niya sa sala ang mga taong nakaitim at nakaputi na nakatayo at nakaupo sa sala. Malabo ang mga mukha nito, hindi niya mawari kung lalaki o babae ang mga ito, hugis tao lang sila pero malabo ang mga mukha. Multo, engkanto, walang nakakaalam, kumari pa siya ng takbo papasok sa kwarto niya at naglock ng pinto. Ilang sandali pa'y narinig niya ang mga taong nagbubulungan, marami silang sabay na nagbubulungan at hindi niya maintindihan ang mga binubulong na naririnig niya. Nilapat niya ang kanyang tenga sa pinto para mas marinig ang mga bulong nang nagulantang siya sa malakas na katok mula sa labas.
Sa takot niya ay napatakbo at napasiksik siya sa ilalim ng kama. Palakas ng palakas ang mga katok, tila masisira ang pinto sa lakas. Kahit hindi niya gawain ay nagdasal siya, pikit matang nagdasal si Gino na sana ay magising siya at panaginip lamang ang mga ito. Laking tuwa niya nang marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang, tinatawag nila ang pangalan ni Gino, tila umiiyak ang mga ito at nag-aalala. Dali-daling sumagot si Gino at tinawag ang pangalan ng kanyang ina ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pinilit niyang sumigaw ngunit tanging ungol lang ang nagagawa niya. Binuksan niya ang pinto ngunit wala siyang nakita sa labas, wala ang mga magulang niya, wala rin ang mga nakaitim at nakaputing nilalang. Paglingon niya sa loob ng kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid, pati ang kanilang kasambahay, umiiyak ang mga ito habang nakapalibot sa kanyang kama. Nagtataka man ay nasiyahan siya na makita ang kanyang pamilya, lumapit siya sa mga ito at nagtanong kung ano ang problema. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig, gulat na gulat rin siya nang makita ang sarili niya na nakahiga sa kama habang iniiyakan ng mga magulang at kapatid. Biglang lumitaw ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi at pilit na hinihila si Gino papalayo sa kanyang mga magulang. Nagpupumiglas siya ngunit wala siyang magawa sa mga ito, masyado silang marami na humihila sa kanya. Patay na ba siya at sinusundo na ng mga nilalang na iyon ang kanyang kaluluwa? Gusto pa sana niyang magpaalam sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon ngunit wala na siyang magawa. Tumigil na siya sa pagpupumiglas at hinayaan na lang niya ang mga nilalang na hilin siya. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran, tanggap na niyang patay na siya. Narinig niya ang kanyang ama na sinabing hindi na niya maramdaman ang pulso ni Gino, humagulgol sa pag-iyak ang kanyang ina at kapatid. Hindi niya napansin ang kanyang kasambahay, ito pala ay nakatingin sa kanya na parang nakikita niya si Gino at ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi. Parang gustong lumabas ng kasambahay ngunit nakatayo sa pintuan ang mga nilalang, sumenyas ang kasambahay sa kanya, parang dinasabi nito na maghintay muna. Kaya muling nagpumiglas si Gino, binuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para mahailan niya papalayo sa pinto ang mga nilalang. Nang wala nang nakaharang sa pinto ay dali-daling lumabas ang kasambahay, pumunta ito sa likod ng bahay at kinuha ang bungo na nabili ni Gino. Itinapon pala ng kasambahay ang bungo nang maramdaman ng kasambahay ang panganib nito. May matalas na pakiramdam ang kasambahay at may alam din ito sa okultismo. Galing sa pamilya ng mga manggagamot ang kasambahay at ginamit niya ang mga natutunan niya para tulungan si Gino. Dinasalan, at sinunog ng kasambahay ang bungo. Ibinaon nito ang natitirang abo at diniligan ng langis na may halong mga parte ng halaman. Pagkatapos ay kinuha nito ang basang lupa na nabuhusan ng langis at dali-daling ipinahid sa katawan ni Gino na nakahiga sa kama. Pinagalitan ng mga magulang ni Gino ang kasambahay, wala raw itong respeto sa bangkay ng kanilang anak. Itinulak ng kapatid ni Gino ang kasambahay palabas ng kwarto, nakangiting lumabas naman ng kwarto ang kasambahay na lalong ikinagalit ng pamilya ni Gino. Tinadyakan ng kapatid ni Gino ang kasambahay na dahilan upang ito ay masubsob sa sahig at tumama ang mukha nito mesa, putok ang mga labi at punit ang kilay nito na tumayo at lumabas ng bahay. Naramdaman ni Gino na unti-unting nanghihina ang mga nilalang na humihila sa kanya at siya naman ay palakas ng palakas. Nagawa ni Gino na makalapit sa kanyang katawan, hinawakan niya ito at bigla na lang siyang nagising. Naghahabol hininga siyang nagpumilit bumangon sa harap ng gulat na pamilya niya. Napayakap ang ina nito sa kanya, hindi naman nakagalaw ang kanyang ama, sinabi nitong isang milagro ang nangyari. Sa kanilang kasiyahan ay nakalimutan nila ang kasambahay, hindi nila inisip na sugatan ito at nahihilong lumabas ng bahay. Ikinwento ni Gino ang lahat ng nangyari sa kanya, hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa sinabi niya. Hinanap nila ang kasambahay para magpasalamat at humingi na rin ng tawad sa nagawa ng kanyang kapatid ngunit hindi na nila ito mahanap. Nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay at may nakapagsabi na nakita daw nila ito na naghugas ng kanyang dagwang mukha sa may ilog. Pinuntahan agad ng kanyang ama at kapatid ang ilog habang si Gino at kanyang ina naman ay bumalik ng bahay para makapagpahinga. Nasa ilog na ang ama at kapatid ni Gino ngunit wala doon ang kasambahay. Tinawag nila ang pangalan nito ngunit walang sumasagot. Tinangkang tumawid ng kapatid ni Gino sa ilog ngunit nagulat ito nang mapansing malalim pala ang gitnang parte ng ilog. Mula sa gitna na kinatatayuan ng kapatid ni Gino ay nakita niya ang isang pares ng sandal na gamit ng kanilang kasambahay. Nailengoy niya ito at nakita ang kanilang kasambahay na nangingisay na sa ilalim ng tubig. Sinisid niya ito at tinangkang sagipin, ngunit tinangay na ito sa mas malalim na parte ng ilog ng malakas na agos nito. Sinigawan niya ang ama para humingi ng tulong na dali-dali namang tumakbo sa kabahayan. Sinisid uli niya ang ilog at pilit ninanap ang kasambahay ngunit wala na ito. Tumawid siya sa kabilang parte ng ilog nang makita niya ang kanilang kasambahay na umahan sa ilog.
Natuwa siya at tinawag ang pangalan nito ngunit hindi yata ito narinig, dumiretso ang kasambahay na naglalakad papunta sa kakahuyan. Nagtaka ang kapatid ni Gino sa nakita, wala na itong sugat at hindi basa ang mga damit nito. Sinundan niya ito sa kakahuyan ngunit hindi na niya ito matagpuan. Dumating naman ang mga tanod na tinawag ng ama niya at dali-daling sumisid sa ilog. Sinigawan niya ang mga ito na wala na sa ilog ang kasambahay at nasa kakahuyan na ito, pero hindi na siya narinig ng tanod na sumisid na sa ilalim. Ilang sandali pa ay umahan ang tanod, humingi ito ng lubad at sumisid pabalik. Nagtaka ang kapatid ni Gino kung ano ang ginagawa ng tanod at para saan ang lubad. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang umahan ng tanod na hila-hila ang bangkay ng kasambahay. Pinilit nila itong sagipin ngunit wala na itong buhay. Mababa ka sa mukha ng kasambahay na ito ay sugatan, may nakakita din dito na sugatan ito galing sa bahay nila Gino at pasuray-suray na naglakad papunta sa ilog. Agad na pinaimbestigahan ng barangay ang pamilya ni Gino, dumiretso sila sa kapulisan. Nasa kasadse rin ng pag-iimbestiga sila nang tumunog ang cellphone ng ama, tumawag ang ina ni Gino ito. At umiiyak, patay na daw si Gino, para raw itong nalulunod sa tubig, hindi makahinga at sumisigaw ng tulong. Naisalba nga ng kasambahay ang buhay ni Gino mula sa sumpa ng bungo ngunit dahil sa nangyari ay naging magkarugtong ang kanilang buhay. Pati ang paraan ng pagkamatay nila ay magkapareha. Sa pagkakataong iyon ay inamin na rin ng kapatid ni Gino ang kanyang nagawa sa kasambahay na humantong sa pag-alis nito sa bahay. Dumaan ang isang linggo, nakaburol sa bahay nila si Gino. Nakakulong naman ang kapatid nito dahil sa nangyari sa kanilang kasambahay. Sinasabing muling nakita ang larwang bungo sa isang tindahan ng mga laruan. Kung saan, hindi ko na alam at wala akong balak na alamin, panay kamalasan at masamang pangyayari ang dala ng bungo na iyon.